Hello, good evening mga kapatid, mga igsoon, mga utod, kakabsat ko iti Apo, kapatiran sa Panginoon, mga minamahal sa Panginoon, magandang gabi ulit sa inyo dyan. At naway pinagpapala ang ating gabi, ang ating panahon ng pagtitipon-tipon sa inyong prayer meeting mamaya at sa ating munting Bible study. Nakalipas na Martes ay pinag-aralan natin ang tungkol sa isang alagad, kung ano ang isang alagad. Tatlong bagay ang ating pinag-aralan, kung maalala nyo. Ang isang alagad ay isang pinili at tinawag. Ang isang alagad ay isang mag-aaral or learner, and the third ay ang isang alagad ay isang tagasunod. Naway tayong lahat ay ganon, mga mag-aaral, mga pinili at tinawag, mga mag-aaral sa Panginoon kagaya ng ating gawin ngayon, at mga tagasunod sa mga bagay na itinuro sa atin. Yan ang tinatawag na alagad. Sa ngayon naman, bago tayo magsimula, ako muna tayo sa ating panalangin. O Panginoong Diyos, na aming Ama, aming pinaubaya sa inyo ang aming aral, aming Bible study, ang aming bibigay ng mga bagay na kalooban nyo sa aming pagsasama-sama sa bawat Martes. Nalangin namin na tulungan nyo kami sa panahong ito sa aming pag-uusap tungkol sa mahalagang bagay na aming pag-aralan sa sunod na mga Martes, at sa mga mahalaga ding bagay na dapat naming matutunan ngayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, dalawang bagay ang ating pag-usapan sa gabing ito. Wala tayong tinatawag talaga na isang leksyon mula sa kasulatan, sapagkat medyo kakaiba ang ating gawin ngayon. Isang introductory issue sa inyong gagawin. Una, ang introductory issue sa inyong gagawin sa sunod na mga Martes, dahil pinag-aralan natin na dapat sa isang iglesia mayroong pagsasama-sama na aral, na hindi lamang tayo nakikinig kagaya ng bawat Biyernes. Sa Martes kayo, nakikinig lang tayo sa aking mga lectures o mga mensahe. Magandang kayo mismo mag-aral na grupo. Kaya yan ang ating gagawin na sa sunod ninyo sa mga Martes. Babalik tayo sa pag-aaral na grupo, at sabihin natin the involvement of the group should be the prime issue, na parang maging mas maganda na ang bawat isa ay magsasabi ng mga kailangang sabihin, at sa mga pagbabasa, sa mga iisip na mga dapat ipaliwanag din. Kaya yan ang ating gagawin doon sa bagong aral na tinatawag na serye. Pupunta tayo sa isang confession, na ang ating confession, ang sinasabi natin na ang bawat simbahan na reform, sila'y sumasang-ayon, sumusunod sa isang o sumusubscribe na ang ating iglesia ay ganito dahil sa aral na ito. Ibig sabihin, parang konstitusyon natin. Ang bawat bansa may konstitusyon na sinusunod. Ang ating bayang Pilipinas may konstitusyon. Ang ating mga batas kailangan umaayon sa konstitusyon. Hindi pwedeng gagawa ang mga mambabatas ng mga batas na laban sa konstitusyon. Ibig sabihin, kung ano man ang aral na ating sundin, na aayon doon sa tinatawag na confession. Kaya yan ang ating pag-aralan, ang confession of faith sa sunod na mga araw. Na alam na ninyo yan, nag-aaral na kayo siguro sa Westminster, Heidelberg Catechism, Belgic Confession, o diba Canons of Dort. Ang ating pag-aralan ay ang 1689 Baptist Confession of Faith. Yan ang tukma, ng akma na confession para sa atin na grupo na
Pangalawa na ating pag-aralan ngayon, itong ano ang reform. Tinatawag tayong reform, Taif Covenant Reform Church. Reform, ano ba tayong reform? Baka sa iba sa inyo hindi pa alam kung ano talaga tayo. At bigyan natin ng pagbigay na buod na or summarize explanation only dahil hindi naman mahaba ang ating oras. Baka sa sunod na panahon, gagawa tayo ng mas mahabang pag-aaral niyan. Kaya simulan natin yan sa pag-uusap natin tungkol sa tinatawag na reform, Taif Covenant Reform Church. Ano ba talaga tayong reform? Ano ba ang origin? Number one, ang origin. Saan ba nagmumula itong reform? Bakit tayo reform church? Ang simbahan na reform, ang ating doktrina, nagmumula sa panahon ng reformasyon, the Reformation times. Naroon yan sa 15 hanggang 16 na siglo or century, 15 to 16th century. Tinatawag niya na medieval, yung pagkatapos ng Roman Empire at pagsisimula ng Renaissance, kalagitnaan ng tinatawag na 1,000 taon mula sa 11th century at 10th century hanggang sa 20th century. Doon sa kagitnaan naroon ang tinatawag na reformasyon. Doon ginawa ng Diyos. Ano ba ang reformasyon? Ang ibig sabihin nito na ang iglesia ng Diyos sa kanyang kalooban ay ibinalik ang tamang aral, ang tamang pwesto, ibinalik, binago at ibinalik ang tunay, tama at maayos na iglesia niya na tunay. Dahil sa simulang first century nung namatay si Kristo, nagsimula ang tunay, magandang iglesia at tama, walang bahid, walang maling aral. Sa pagtakbo ng mahabang panahon, nagsimula na mabago ang mga aral. At sa bagong aral, bago na rin mga pamumuhay, bagong binibigay na hindi tama at bagong masasamang bagay na napasok doon. Pumasok ang iglesia sa Roman Empire, napasok ang tinatawag na kasamaan ng mundo sa iglesia, kaya nagkaroon ng tinatawag na pagsama-sama ng aral sa mundo at sa iglesia, kaya nalagyan ng maraming hindi tamang aral ang iglesia, ang simbahan. At iba pang mga bagay na sumira na tanggal o napalitan o nabago ang mga aral. Kaya ang Diyos na ang ating Panginoon, kalooban niya na ang kanyang iglesia ay ma-preserve tunay. Ay sa 15th century nagpadala siya ng mga reformador, ng mga reformers na tinatawag. Kaya malaman natin diyan kung ating basahin ang history, sila John Calvin, sila John Knox, sila Zwingli, meron sila John Wycliffe, yung nangunguna, si John Huss, marami pa. At si Martin Luther. Ngayon, sa panahong ito, noong nananalo ang kanilang mga pagsagawa ng reformasyon, dahil hindi naman madali, maraming nangamatay, giyera ito ng iglesia sa mali at tama, at gusto ng Diyos na maibabalik ang tama. Nung nananalo na sila at naitatag na ang tunay na iglesia, gumawa sila ng tinatawag na haligi sa mga aral na ito. Ano ba mga haligi sa panahon ng reformasyon? Tinatawag ito na 5 sola. Sola, no? Ang ibig sabihin ng sola, ibig sabihin tangi, only. Kaya mayroon tayong sola scriptura, tanging kasulatan lang. Ang aral natin kasulatan lang, walang iba, nagmumula sa kasulatan. Sola gratia, so puro ito sola scriptura, sola gratia, tanging biyaya ng Diyos.
Tapos solos Christos, tanging si Kristo lang ang tagapagligtas. Sola fide, ang ating pananampalataya, no, ay tanging sa pananampalataya lang doon kay Kristo. Sola fide. At ang panglima, ito ang nagbigkis sa apat na ito. Ano yon? Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, ibig sabihin, tanging sa kalwalhatian ng Diyos. So, nagtatangi. Tanging kasulatan, sola scriptura, tanging biyaya, sola gracia, tanging si Kristo lang, solos Christos, tanging pananampalataya lang, sola fide, at sole Deo Gloria, tanging sa kalwalhatian ng Diyos. Yun ang mga tinatawag na haligi. Doon sa reformasyon, nagkaroon ng haligi ng mga aral. Sa limang yon, kailangan doon tatayo ang mga aral ng Diyos na ibabalik sa kanyang iglesia. Ngayon, noong nabuo ang limang yan, itinayo din nila ang tinatawag na mga confession. Kung paano ba ang isang iglesia na ibinalik ng Diyos na mababantayan sa maling aral. Kasi noong dati, umusbong ang iglesia at mayroong confession pero masyadong broad, masyadong general. May confession na noon sinimulan, tinatawag na halimbawa yung Apostles' Creed, tapos mayroon pa yung Nicene Creed sa Nicea, mga masyadong malawak, hindi siya specific. Kaya ang mga tinatawag na reformador, ang reformers, gumawa sila ng mga confession, kapahayagan na ito na ang ating aral simula ngayon hanggang babalik ang Panginoon. Dito tayo tatayo. Ito ang ating tinatawag na konstitusyon ng ating iglesia. Ngunit hindi isa lang, kasi iba't iba man sila. Mahirap din man na hindi man sila mas nag-iisa sa malawak na lugar sa Europa. Kaya ang England na mga reformers at saka mga ministro ng Ebanghelyo, gumawa sila ng Westminster Confession of Faith. Westminster Confession of Faith. Ang iba medyo umiba ng konti. Gumawa sila ng iba rin na confession. Ang mga Baptist kasi ayaw nila pumayag doon sa aral na bautismuhan ng mga bata. At ang iglesia, tungkol sa iglesia, medyo ayaw nila na ganito ang pastor, ganyan. Medyo may konting interpretasyon sa Biblia na kakaiba. Kaya ang mga Baptist, hindi nila sinang-ayunan ng ibang aral. Gumawa sila ng Baptist Confession. Although sa karamihan ng Westminster, sinunod nila. Sumabay sila doon kasi para maipakita nila, isa lang tayo pero may kunti tayong diferensya ng kunti. Kaya doon tayo sa Baptist Confession. Wag-aralan natin yan mamaya. Na ang Baptist Confession ay iba doon sa Westminster sa dalawang bagay lang. Una, yung bautismo, na ang atin ay bautismo sa mga matatanda na o may edad na marunong magsisi at sumampalataya. At ang pangalawa, ang tungkol sa iglesia, na ang lahat ng elder o pastor ay isa lang sila. Silang lahat ay nangungulo sa iglesia, maliban sa isang pipiliin na tagapagturo, na sila naman lahat magturo, ngunit may iisa na talagang bibigay sa pangunguna lamang ng pagtuturo at wala nang iba. Yan. So, gumawa ang mga reformers ng confession at yun na nga, sa England may Westminster, lumabas ang mga Baptist doon kaya may Baptist Confession. Galing din sa England, tinatawag yan na 1689 Baptist Confession of Faith. Yan ang ating pag-aralan sa sunod na mga Martes. Mayroon tayo niyan sa internet na Tagalog na translate nila doon sa Paranaque. At yan ang ating babasahin
for the sake of understanding better, then we will use Tagalog kasi ang iba naman hindi masyadong magaling sa English, na mas magaling naman ang iba kaysa Tagalog, at upang marunong tayong lahat Tagalog ang ating gamitin. So, nung gumawa ang mga reformador ng confession, mayroon itong iba rin sa Europa, doon sa Central Europe, ng ibang confession din nila kasi malayo sila sa England eh. Kaya gumawa sila ng Belgic Confession. Sa Germany, nagawa rin ang Heidelberg Catechism. At saka matapos nung pinatalsik si Arminius na kalaban ng iglesia, nagawa ang Canons of Dort. Canons of Dort hindi ginawa-gawa para gawin lang, nabuo dahil ang isang kalaban ng iglesia na sumalungat sa mga aral ng Diyos ay nung tinawag siya, ang mga pangkontra sa kanyang maling aral, nabuo ang Canons of Dort. Kaya sa Dort siya tinawag. Okay, ngayon, iyan nga ang nangyari matapos ang Reformers, maroon ng mga confessions. At yun ang magpapatatag ng mga iglesia. Kaya dapat tayo din, magpapatatag tayo na hindi tayo mabahidan ng maling aral. Kaya mag-aral tayo ng confession. Kaya ang bawat Reformed Church, may parang fence, matatag na boundary na hindi tayo lalabas at hindi makapasok kahit sino. Ito ang ating confession, na matatag na mga aral na doon tayo mananatili. Pag-aralan natin yan. At although napag-aralan naman ninyo ang mas marami dyan doon sa Westminster at sa ibang confession kagaya ng Heidelberg. Ngayon, ang kalaban ng iglesia matapos ang confession, nagawa na ang mga aral. May isang tao na kumalaban na hindi naman lahat kinalaban niya, ngunit yung pinakaulo ng mga aral sa kaligtasan ay kinwestiyon niya na ang Diyos daw ay talagang nagmamahal sa lahat at hindi lang namatay si Kristo para sa mga pinili ng Diyos, na ang tao ay may ron talagang tinatawag na kalayaan. So, pumunta siya sa kabila na aral. Ang aral ng confession nagsasabi na ang kaligtasan ay sa Diyos. Ang Diyos ang nagmula kasi wala nang naiwan sa tao. Ang Diyos sa biyaya niya ay bumalaw upang ligtasin ng tao. Ngayon siya sabi, hindi, ang tao pwede lang, hindi pa rin nawala ang kanyang kalayaan. Kaya karoon siya ng gano'n na aral. Pangalawa, sabi niya na ang mga bagay na kalayaan ng tao ay kailangan pagpasyahan ng tao. So, tinawag siya ngayon, pero namatay na siya eh. Nang namatay siya, matapos isang buwan ay tinawag ang kanyang mga kasama at nabuo nga doon ang tinatawag na Canons of Dort. Nagdala sila ng lima lang, pero limang haligi ng aral sa kanilang aral. Pero napakaraming explanation. At sa lima naman ang pangkontra din sa simbahan, sa iglesia. At nabuo ang Canons of Dort. At pinatalsik ang kalaban at sinabing heretic. Hindi tama, maling aral. Kaya tinanggal si Arminius sa iglesia. At yun naman ang nangyari nung tinanggal si Arminius. Sila rin ang dumami. Sila ang dumami sa Europa, dumami sa sanlibutan. At sa ngayon sa mundo, dalawang klase ang iglesia na evangelical, ang sinasabi nating Protestant church, di ba? Iglesia na tinatawag na biblical Christianity outside sa Roman Catholic or ibang mga aral gaya ng Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, ibang-iba yon. Itong mga tinatawag na evangelical Christianity na sa Pilipinas tinatawag tayo na Philippine Council of Evangelical Churches, PCEC. Siguro may bago ng pangalan ngayon. Kaya dalawa lang ang grupo pala, ang mga Arminian Evangelical at tayong tinatawag na Reform Evangelical. So mga Reform,
bumalik tayo, ang ating aral, bumalik talaga doon sa tunay, sa simula, doon sa reformasyon, kung paano ibinalik ng Diyos ang aral na tunay. Doon tayo nakahugot, doon tayo magmula ang ating maaral, doon sa confession, doon sa tunay na ginawa ng mga ama natin sa pananampalataya, na ang karamihan sa kanila namatay, nagbuhos ng kanilang dugo upang itayo, ibalik at baguhin ang aral at iglesia ng Diyos. Kaya yon ang tinatawag na pinagmulan ng confession. Ngayon, ano ba ang mga aral ng Reform? Summarize tayo sa aral ng Reformed Church. Tinatawag tayong Taif Covenant Reformed Church. So, unahin natin itong covenant. Ang Reformed Church ay tinatawag na covenantal. Kasi may covenant tayo covenantal. Ang dalawang iglesia sa mundo, sinabi natin Arminianism at Reform. Ang Arminianism na nagmula kay Arminius, huwag ninyong kalimutan si Jacobus Arminius, na kumaliwa. Sinabi ng mga Arminian, ngayon, ang kanilang aral ay dispensationalism. Ibig sabihin, ang Biblia natin, kung unawain natin, mayroon silang patakaran sa pag-aaral. Ang pag-aaral nila ay dispensationalism. Ang buong Biblia, hinati nila sa 7. Ang mga Arminianism, dispensationalism ang pangalan yan. Di ba? Ano yon? Innocence, conscience, human government, law, human government, tapos grace, at saka millennium, grace pala, grace, millennium, 7. Ginawa nilang 7 ang Biblia, 7 division, 7 daw. Pero kung basahin mo ang Biblia, 2 lang 2 dispensation. 2 dispensations lang sa Biblia. Ano ang 2 dispensations? Covenant, 2 kinds of covenant. The old covenant and the new covenant. 2 lang. The old and the new. Law and grace. 2 lang. Doon sa dati, ang tipanan lang yan 2 tipan. Dating tipan, bagong tipan. Dating tipan sa dating tipan ng Biblia sa Old Testament. At ang paano ang Diyos namamahala sa dating tipan, sa tipanan niya, the covenants of God. Kaya mayroon tayong mayroon tayong tinatawag na covenant of grace. Covenant of grace. At sa New Testament, sa Old hanggang New Testament, covenant of grace, lahat yan, na ang ating kaligtasan ayon sa tinatawag na pakikipagtipan ng Diyos doon sa dati at sa bago. Pakikipagtipan ng Diyos dito kay Kristo. Ang dating tipan ay mga parang tinatawag na anino ng mga bagay na darating, the shadows of the past, na nagpupunta sa tunay na pangyayari na doon kay Kristo. Marami ang pag-aralan. Ngayon, yan ang tinatawag na covenantal. Ang Reform, covenantal tayo, hindi tayo dispensational. Summary lang ito. Sunod, pag-aralan natin na mas malalim ito, isa-isahin natin sana. Kung magawa natin matapos yung inyong tinatawag na pag-aaral sa confession, mas mahalaga yon. Pagkatapos ng kalaban na si Arminius, dito na tayo sa aral, tinatawag natin na covenantal. Pangalawa, ang aral ng Reform ay tinatawag na mayroon tayong doctrine of grace. Ang ating kaligtasan na buo sa tinatawag na doctrine of grace. Tinatawag na 5 puntos ng kaligtasan. Doktrina, aral ng biyaya. Ano ba 'yon? Sa English tinatawag na tulip.
TULIP. Ang kaligtasan natin narito sa 5 bahaging ito. Tulip, ibig sabihin ng T, total depravity. Ang U, unconditional election. L, limited atonement. I, irresistible grace. P, perseverance of the saints. Ano naman ang T? Total depravity ng tao na nagkasala, ay patay, namatay sa kanyang kasalanan. Walang naiwan sa tao. Walang naiwan, patay, wala na. Ibig sabihin, total depravity. Kabuuhan ng tinatawag na lubos na kasiraan. Nasira ang kanyang puso, nasira ang kanyang damdamin, nasira ang kanyang tinatawag na pagpapasya, will, nasira ang kanyang puso, nasira ang kanyang pandinig, nasira ang kanyang paningin. Lahat. Buo. Lubos. Kabuuhan ng kasiraan, lubos na kasiraan ng tao. Pangalawa, unconditional election. Nung ang tao nagkasala, ang Diyos ay gumalaw. Doctrine of grace ito, huwag mong kalimutan. Doktrina ng biyaya. Ang tao na namatay sa kasalanan, nasira ang kabuuhan ng kanyang pagkatao, ang Diyos ay gumalaw sa biyaya, pumili. Kaya, unconditional election, pumili, kumilala. Kumilala, inalam niya ang kaniyang maging iglesia, ang mga tao na tinatawag na susunod sa kanya, na ililigtas niya. Pumili siya, election, ayon sa kanyang makapangyarihang kalooban. Ang karamihan kasing tinuro nito ay nakita daw ng Diyos noon sila, kaya pinili niya sila. Ayon sa kanyang nakita na ito'y pipili sa akin, kaya pipiliin ko sila. Hindi ganon ang pagpili ng Diyos ayon sa ating paniwala. Ang Diyos ay pumili ayon sa kanyang makapangyarihang pagpasya at kalooban. Hindi siya tumingin ng tinatawag na magagawa nila. Kaya unconditional, walang kondisyon. Hindi ko siya pipiliin dahil pumili siya sa akin o gumawa siya ng mabuti. Wala. Basta pumili siya ayon sa kanyang sovereign will, makapangyarihang pagpasya. Yon ang ating tinatawag na unconditional election. Pangatlo, L, itong limitadong limited atonement, limitado na pagbabayad sala. Si Kristo na noong pumili ang Ama, binigay niya doon sa anak ang kaniyang mga pinili. Kaya ang anak pumarito at nanaog mula sa langit. Siya ay pambayad kasalanan. Siya ang tagapagligtas. Paano daw si Kristo at inialay ang kanyang sarili? Inialay lang niya sa mga ibinigay ng Ama. Kaya yung sabing all, lahat, lahat sa Biblia daw ay namatay si Kristo sa lahat. Ang salitang lahat na yan nagmumula doon sa na lahat ng ibinigay mo sa akin. Saan makita yan? Juan 6:37 ay lalapit sa akin. So ang salitang lahat, nabubuo yan doon sa mga tao na pinili lang ng Ama. Kaya limited atonement ang kanyang pagbabayad sala ay sa mga iglesia. Itong mga tao ng Diyos. Siya ay tawaging Jesus, mamatay, ibigay ang kanyang sarili sa kanyang bayan. He will be called Jesus because He shall save His people from their sins. Tingnan mo yan? So, ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, yun lang, doon na siya mamatay. Maaring ang kanyang kamatayan ay para sa lahat ng tao, pero hindi ang design ng Diyos sa kanyang kamatayan, dahil ibinigay ng Ama ang mga pinili niya doon sa anak, ay ang anak naman ay ibigay lang sa kanila. So yun ang design. Pangapat, itong tinatawag na irresistible grace. Dahil nga ang anak ay namatay para sa pinili ng Ama, sila lang din ang lalapit. Ang bawat isa na pinili ng Ama na ibinigay sa anak, na limitado ang numero o ilan sila. Sa bagay, hindi naman konti ito. Hindi nga daw mabibilang sila.
ang mga taong ito, lalapit sila talaga, irresistible. Hindi sila mapigilan. Kaya ang ibig sabihin ng irresistible, hindi matatanggihang biyaya. Ang mga lahat, sabi ni Jesus, lahat ng ibinigay mo sa akin, lalapit sa akin, irresistible, hindi mapipigilan, hindi matatanggihan. Silang lahat, walang isa na hindi lalapit. Lahat na pinili, lalapit kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ay mag-uudyok doon sa Ebanghelyo na makikinig sila. Ang banal na Espiritu ay gagalaw lahat. Dalhin nila sa anak sa pagsampalataya at pagsisisi. Panglima, itong perseverance of the saints. Silang lahat ay magpapatuloy. Silang lahat ay magtatagumpay. Silang lahat ay mananalo. Ang lahat na kinilala ng Ama, binigay sa anak, namatay ang anak sa kanila, sila ay iglesia ng Diyos, sila ay magpapatuloy. Sila ay mananalo. Sila ay tunay na mga ligtas. Yan ang aral sa reform ng tinatawag na tulip. Ano yon? Doktrina ng biyaya. Aral ng biyaya. Doctrine of grace. Sunod na aral ng reform natin, tinatawag nating confessional. Covenantal una, tapos doctrine of grace. Confessional, babalik tayo sa confessional. Emphasize na dito, we are a confessional church. Ang mga ibang simbahan, mayroon naman silang konstitusyon, pero tayo confessional. Iba ito, mas malapad, mas pinapa-iral talaga ito na ang ating simbahan mula pa sa 15th century ay dito tayo nakasalalay, dito tayo sumusunod. Mga bagay na hindi makasunod dito ay itapon lahat ng mga aral na hindi siya tukma sa confession. Confessional, ang ating confession naaayon doon sa Westminster, pero dahil hindi man pumangayag ang Westminster na may kunting diferensya, hindi naman sinunod ng mga Baptist ang immersion at saka pagbautismo ng mga mas matatanda, ayaw man ng mga Westminster. So binago ngayon ang pangalan ng mga Baptist, kaya sinabing Baptist 1689, Baptist Confession of Faith. Bakit 1689? Ang Westminster 1647. Nabuo yan 1644, 45, 46, 47, simula pang 43, 42 pa yata, 42, 43, 44, 45, 46. Pagka 46, 47, na-publish na, minablish dun sa England. Pagka 89, bago naman ang mga Baptist, kasi may gera may gera na bawal, kaya nung wala ng bawal, pinalabas na ng mga Baptist ang kanilang 1689. Pero 85% parehas doon sa Westminster, hindi yan kaiba. Kinopya lang nila para sabing isa tayo, Kristiyano tayo, may kunti lang tayong diferensya sa bautismo at tungkol sa mga pastor o pamumuno ng iglesia. Ngayon, pumunta tayo sa aral ng regulative worship. Ang Reformed Church ay regulative in worship. Ang mga iglesia ng Reform, hindi tayo parehas sa mga karaniwang Protestant Evangelical Church. Ang kanila, normative worship. Ang atin, regulative worship. Sa kanila, nagsasamba sila ayon sa hindi daw pinagbabawal sa Biblia. Kahit wala sa Biblia, hindi naman pinagbabawal, ginagawa nila. Hindi pwede. Sa atin, ang atin, regulative tayo. Kung anong tinuro lang sa Biblia, hindi naman lahat kasi marami yan May mga iba pang bagay na hindi natin na ilalagay. Pero basta itinuro, o pwede nating ilagay. Halimbawa, wala sa atin ng luluhod, tinuro din yan Wala sa atin ng mag-clap hands, pwede naman. Pwede yan. Pwede tayo papalakpak, pwede tayo luluhod, pwede tayo magtataas ng kamay, tinuro din yan sa Biblia. Pero maaari nating dagdagan sunod ang ating tinatawag regulative worship. Regulation of the Bible. Regulative principle or form of worship. Ang tinuro, ang sinabi lang na gawin, yan ang gagawin. Sa katunayan lang, ang Reformed Church talaga, hindi lang sa worship, sa lahat ng bagay na itinuro sa Biblia, ayan ang gagawin. Mga bagay na hindi itinuro, hindi natin gagawin. Huwag kayong ma-offend. Ang hindi itinuro, kagaya ng Pasko,
Dapat ang Reformed Church, hindi tayo mag-celebrate ng Pasko, ng Christmas. Kasi pagano ang origin yan. Sa buong Biblia, wala kang makita na mga apostolis ay nag-celebrate ng kaniyang kapanganakan. Ang pinag-celebrate lang sa Biblia, ang kaniyang kamatayan. So ang Pasko, hindi tinuro sa Biblia. Kaya sa mga Reformed Church, may mga Disyembre, pwede naman tayo magkakain, pero wag na, mga decoration sa ating iglesia, na mga Merry Christmas, maglagay ng Christmas tree. Yan ay mga pagano na mga paraan at hindi yan itinuro sa Biblia. Sana hindi kayo magkaroon ng sakit sa puso dahil dyan. At alam naman ng karamihan ng ganyan. So, sa Disyembre, pwede lang kayo mag-gather kung anong gusto nyo gawin. Pero huwag na yung mga bagay tungkol sa Pasko. Ating sambahin si Jesus sa pamagitan ng regulative worship. At ibahin na natin kung paano tayo mag-celebrate. Kakain lang ba o ano bang mga bagay na hindi umayon sa mga karaniwang ginagawa ng mga tao na parang celebration of the Christmas time, no? So, kayo mag-isip dyan, mag-discuss natin yan isang araw. Pero, yan, ang isang bagay na dapat malaman natin. Pangalawa, sunod ay itong tinatawag na aral tungkol sa Pangulo ng Iglesia. Ang Pangulo ng Iglesia ay dapat lalaki. Lalaki lang, walang babae. Wala tayong babae. Sorry. Ang Biblia nagtuturo na bawal ang lalaki. Sa bahay, lalaki lang ang Pangulo. Hindi naman ang nanay, ang tatay ang Pangulo. Sa iglesia, sa church, mas malaking pamilya, lalaki lang ang tinuro sa Biblia. Bawal. A husband of one wife. Yun ang sinabi. At ang iglesia ay may dalawang leader lang. Dalawang klaseng mamumuno. Dalawa lang. Ang mga ibang simbahan ngayon na Armenian, ang dami-dami. Elders and deacons lang. Elder, pastor, presbyter, minister, sila. At pangalawa, deacon. Ang deacon gagawa sa pwede siya mag-auditor, pwede siya mag-treasurer, pwede siya mag-secretary. Dito, mga deacons lahat ito. So, elders and deacons lang. Kaya dapat dyan sa tayo pag-usapan natin, magkaroon na rin kayo ng deacon. Baka dalawang elder, o tatlo at saka may dalawang deacon. Tingnan natin, pag-usapan natin yan at mangyayari. Matapos ang leadership na hindi babae, walang babae at ang dalawa lang dapat, itong tinatawag na Sabbatarian issue. Ang reform ay o-observe ng Sabbath. Dapat yan. One day of Sabbath. Sa buong linggo, sa inyo, Biyernes naman dyan, minsan Sabado, observe the Sabbath. Ang Diyos ang nag-utos niya. Kailangan ang buong araw, bago tayo pupunta sa gabi, ay banal. Dapat sana, huwag tayo gagawa ng kahit anumang mga bagay na ginagawa natin sa 6 na araw. Huwag. Kumari sa Sabbath day, di mo na tayo yung mga basic ginagawa natin. Hindi tayo maglalaba, hindi tayo mamalansya. Yung mga pwede naman siguro ihanda mo na sa araw pa. Hindi na tayo magluluto buong araw. Tinuro ng Biblia, hindi na babago yan sa 10 utos. Yan ang itinuro sa mga Reformed Fathers. Mga kapatid, baka marami kayong sabihin yan, ay, oo, ganito, ganyan, ginawa ko ganyan. Matuto tayo. Basahin ninyo ang Isaiah 58:13. Matindi ang sinabi dyan. Kahit nga daw pagsasalita ng hindi tama, bawal sa Sabat. Ang mga bagay na ating gawin ay pahalagahan daw ang Sabat, pakabanalin. Anong sabi ng 10 utos? Remember the Sabbath day and keep it holy. Alam mo nung araw na pinapairal ang law, batas sa Sabat sa panahon ni Moses,
Mangangahoy lang ang tao para panggatong, patay. Pinapatay sila, binabatok. Hindi naman ngayon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi na nagagawa. Pero ang prinsipyo, banal, ang araw ng Sabat. Mga kapatid, basahin ninyo ng daga. Pag-aralan natin sunod yan sa 10 utos ng Biblia. The law of the Lord. Sunod, pag-aralan ang aral ng iglesia ay itong ng Reformed Church ay itong tungkol sa Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay tawag ng Ebanghelyo sa pagsisisi at pagsampalataya. Kailangan yan na maunawaan. Hindi naman lahat tungkol sa tawag. Ang Ebanghelyo natin ay kasama ang batas ng Diyos. Kailangan alam nila ang tinatawag na law of the Lord. Kasama sa, hindi na naisama ngayon kasama sa Ebanghelyo ay ang law. Ipahayag ang 10 utos upang makilala ang kasalanan. Sabi ng Roma, for the law is the knowledge of sin. Ang ating Ebanghelyo ngayon, wala na yun pero kasama pala doon. Pangalawa, itong pagsisisi at pagsampalataya. Hindi yung gaya ng sinasabi ng karamihan, tanggapin si Kristo na tagapagligtas. Tama naman yan, tanggapin si Kristo na tagapagligtas, sa biblical naman yan. Ngunit ang pagtanggap kay Kristo na tagapagligtas, hindi yung ipapasok sa puso na para bagang kumakatok daw doon sa iglesia, sa puso. Hindi naman yan tunay. Ang kumakatok, si Kristo doon yan sa iglesia ng Laodicea, na doon siya sa labas. Simbahan yan na parang pinalabas siya, gusto niyang papasok. Hindi yan unbeliever. Ang iglesia, ang ating aral ngayon sa Ebanghelyo, dapat ang tao matapos makarinig ng Ebanghelyo, kailangang sumampalataya at magsisisi. Maliban yan, walang kaligtasan. Kaya mali na Ebanghelyo na ipasok si Kristo sa puso at walang pagsisisi na tinuturo. Paano ka ngayon patawarin nga pinapasok mo lang sa iyong puso at gagawing tagapagligtas? May mabasa ka ba sa aral ni Pablo, Pedro, doon sa Pentecostes? Mga tao, sabi ng mga tao, anong gawin namin, Panginoon? Anong gawin namin, Pedro? Sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Pagsisisi, ang sabi, at sasampalataya. Yan lang, dalawa, pagsisisi at pagsampalataya. Yan ang mga aral ng tinatawag nating Reformed Church. Tayo Reformed Church. Gumawa lang tayo ng buod na pag-aaral. Ngayon, ano naman ang gawin natin sa pangalawa, yung bawat Martes sa tinatawag na confession study. Ito ang pakinggan niyo sapagkat kailangan ito. Ang confession study ay kailangan sa bawat Martes. Paano natin gawin? Una, mag-assign ng leader or teacher. Leader-teacher, hindi naman talaga teacher siya. In the sense teacher kasi medyo may mga bagay naman na sabihin siya. Pero ang atin ay kuwan lang siya parang ano bang tawag yan? Moderator. Pero ang moderator, gumagawa rin niya ng pag-summarize. Pero hindi siya lecture Ibang lecture kasi medyo mahirap na yan Ito, ay may matututo din ang leader ng kunting pag-summarize, pagsasabi ng mga katotohanan na kakaunti lang. Okay. Una, i-assign ng elder. Si Alex, i-assign niya ang leader na mapili sa bawat Martes. Sa isang Martes, sunod, sino na naman, Lalaki lang kasi bawal naman sa atin ng babae nga, di ba, na magturo. Okay. Sa panahon ng pinili siya, kailangan siya manalangin, maghanda siya sa teksto na ibibigay sa kanya, binigay na sa kanya. Halimbawa, sa unang chapter, verse 3, 1 to 2, gano'n, makita ninyo. Ito yung 1689, Baptist Confession of Faith. Yan. Ang ating pag-aralan pala, 1689, Baptist Confession of Faith. Mamaya ating dagdagan yan, batik tinatawag na Baptist. Alam naman natin na kasama ang bautismo sa matatanda at pagsisisi at pagsampalataya na hindi magawa ng bata. Di ba? Yan ang kaibahan doon sa Westminster at kasama yung pamumuno ng iglesia
Kasi sa pamumuno ng iglesia sa ibang reform, tatlo eh. Tatlo ang kanilang leader. May minister of the word, may elders, at may deacon. Sa atin, dalawa lang. Elders, kasama na dyan ng pastor. Elders sila lahat tawag eh. At deacons, dalawa lang. Elders and deacons. Sa elders, pwedeng may tatlong klaseng elder. Dalawa. So, hindi sila tatlo talaga, dalawa lang. Ngayon, yun ang kakaibahan. Dalawa lang nakaibahan doon sa tinatawag na confession. Baptist Confession of Faith 1689. Okay. Ngayon, ano naman ang gawin ng leader ng pinili siya? Siya ay manalangin, siya ay maghanda. At ipagdasalin siya ng karamihan. Diyan sa inyong prayer meeting. Halimbawa si Jason ang pinili, o si Ninoy, o si Alex, panalangin siya. Ngayon, sa sesyon na ng pagtuturo, simple lang man ito. Dagdagan lang natin kunti yung mga ginagawa ninyo ha. Yung ginagawa ninyo dati. Una, sa sesyon ng pag-aaral, siyempre, manalangin. So, yung leader ay naroon na, tatawag siya ng panalangin. Maaring siyang manalangin, pero mas maganda yung tatawag din siya ng manalangin. Pwede naman siguro babae kasi ang panalangin ay hindi ka naman nakakapag-usap sa tao eh. Tatawag siya ng manalangin, siya ba manalangin. Mas maganda yan na naisipan na. Sabihin mo, oy, ikaw mag-pray mamaya. Yan. Para mahanda rin ang kanyang isip. Okay, pangkatapos manalangin, kanta ng salmo, isang salmo. Isang salmo, hindi naman mahaba kasi kunti lang ang ating oras eh. Kunting salmo. Kasi tayo pala, hindi ko nasabi kanila, exclusive salmodi tayo. Ang ating church, mga kapatid, exclusive salmodi. Doon tayo sa mga unang-unang tinuro sa confession sa Westminster. Ang Westminster Confession sa England at ang mga Baptist na taga-England, exclusive salmodi sila. Dito sa Central Europe, hindi sila exclusive salmodi. Mamaya pag-aralan natin yan sa sunod sa ating pagsamba kung ano ang exclusive salmodi, hindi dito. Ngayon, isang salmong kaunti. Sunod, pagbabasa ng pag-aralan. Yung leader ngayon, ipababasa niya ang pag-aralan sa 2 o 3 tao. Kinig ha? 2 o 3 tao. Yung teksto, halimbawa, sa chapter 1 ng tinatawag na kabanal na kasulatan, chapter 1, verse 1. Mahaba naman itong verse 1, no? So, sa verse 1 lang tayo, hanggang verse 2 siguro, o verse 1 lang. Sa verse 1, yan ang pag-aralan. May haba yan. Ngayon, 3 tao ang i-assign mo. 3 tao, o 2 o 3. Mas maganda 3 kasi mahaba ito. Pag mahaba, 3. Ngayon, sa pagbabasa ng 3, kailangang putol-putol, no? Isa basa. Ngayon, 2 beses niya basahin para maliwanag kasi pwede naman isa, pero kung short lang, 2 beses kasi hindi madali pag maintindihan eh. Hindi madali. Depende sa iyo. Pero sa akin, mas magandang 2. Kung gusto mo isa lang, okay na. Pero mas maayos yata ang 2 para maintindihan ng kunti. Short man lang eh. Ngayon, pagkatapos ng binasa, pagbabasa, ngayon, ang leader na isummarize ng leader. Na ipadala ko itong copy na ito para maintindihan nyo. Baka bukas, padala. Yan. Kasi hindi ko pa nagawa eh. Pagbabasa, at pagkatapos ang leader isummarize niya yung binasa na ng 2 o 3 tao. Halimbawa si Alex, binasa na ni Ninoy, binasa na ni Princess, binasa naman ni Jason. Ngayon, pagbasa nila, summarize mo, okay? Salamat sa inyong pagbasa. Ito ang ating aral tungkol sa ito. Yan, sinummarize mo. Huwag mo nang dagdagan na marami. Summarize mo lang na para marinig na ang binasa nila ay ito ang ating pag-aralan. Yung kabuuhan, basa. Binuo mo lang yung maintindihan ha. Maintindihan naman ang pagkabuo. You make a very
uh, clear summary of what was read. Okay, tapos ang leader na nag-summarize, magsimula na ngayon ng pagtuturo. Nagturo na siya, doon na sa pag-aaral na. Ngayon, yung pinutol-putol na binasa, yung binasa, ang gawin ngayon, mga kapatid, ay pag-aralan na sa pamamagitan ng ang leader, putol-putulin na niyang basahin. So, si Ninoy o si Alex, basahin niya ang teksto. Kada may bersikulo na susunod, ipaliwanag niya konti. Bawa, ito, ganito, tapos paliwanag ng konti, tapos basa ng bersikulo. Basa ng bersikulo na ipapabasa sa iba't ibang tao, ituturo mo ang mga tao. Kung maaari, left to right. Pagkatapos nabasa nila, ibalik mo naman sa teksto para may kaugnayan ang kanilang binasa. Kailangan ang leader, nagtitingin siya na sumusubaybay siya sa teksto na aral doon sa binasa. Kung ang binasa ay ganyan, ibalik niya sa teksto. Tingnan niyo, yun ang sinabi dito na ang Diyos ay mabuti. Yun ang sinabi. Kasi ang teksto marami, mahaba. Yung mga bersikulo para ilagay lang yung sinabi sa bersikulo doon. Huwag lahat yung bersikulo kasi ang bersikulo may iba na hindi sinabi tungkol sa pinag-aralan. Ang sinabi lang ng bersikulo doon sa pinag-aralan, yun lang ang iyong i-connect. Huwag ka mag-connect. Ang iba kasi lumayo na eh. Hindi naman lahat ng bersikulo na yan ay ayon lahat sa tinuro. Mayroon lang doon at pinunto nila. Ibalik natin yan kasi marami doon sa inyong pag-aaral na lumayo na kayo dahil yung bersikulo na hindi sinabi doon sa aral ay binanggit na ninyo eh. Kailangan yun lang punto doon sa teksto ng aral, doon sa bersikulo na pinag-aralan, yun lang ang magkatugma. Kaya ang leader, ibalik niya yun. Tingnan niyo pa, balik siya, sunod naman na basa. Pag sunod na basa, balik na naman niya sa teksto. Para matusok-tusok ng tama yung mga aral, yung mga ideya at ang ating isip ay hindi lumayo at maging maayos. So pagkatapos ng leader na nag-guide sa teksto at pagbabasa at pagbabalik doon sa teksto, ang mangyayari ay so pinili yung magbabasa, lahat magbasa dapat, lahat makabasa. Kahit babae, okay lang magbasa, huwag na lang magturo. Magbabasa lang. Magkomento ang leader, bawat basa, ikomento niya. Komento siya, ibalik sa teksto, dagdag ng konti. Pagkatapos, mag-summarize na siya. I-summarize na ng leader ngayon. Okay? Nabasa na natin lahat narinig na ninyong mga komento niya bawat teksto, balik sa teksto, bersikulo bawat sa teksto. Ngayon, komento na siya, mag-conclusion siya. Mag-summarize siya and then conclusion. Pagkatapos ng summarize at conclusion, magsabi siya kung may mga tanong ba kayo. Kunti lang baka may tanong ng tanong, ang haba na, wala nang oras sa prayer meeting. Tanong, tsaka aawit na naman ng isang maliit na salmo, kunting salmo, at manalangin. Nagsira. Yun lang ang tinatawag nating aral sa tinatawag na confession of faith. Nagawa naman ninyo yan sa ibang mga aral sa Heidelberg. Ngayon dito tayo sa Baptist Confession of Faith. Kung hindi ninyo nagawang ganon dati, gawin natin ng ganyan, na mas makapag-aral talagang isip natin sa pamamagitan ng leader na nagpapabasa, tapos ng basa ay magkomento siya, ibalik sa text, tapos basa na naman siya, komento naman siya ng kunti, tapos balik na naman sa text. Huwag ilayo na ang ibang mga punto doon sa verse ay hindi nabanggitin kung hindi kabahagi doon sa text. Kailangan pag-isipan yung text na ating pinag-aralan at ang bersikulo magkatugma sila. Hindi pwedeng ang ibang bagay na hindi kasama, huwag na natin banggitin. Yun. Okay, so pagkatapos niyan, magkanta at manalangin. Yan mga kapatid lang ang aral natin sa gabing ito. Naway nakapag-aral kayo ng maganda sa mga bagay nating pinagsasabi.
Although hindi naman text sa Biblia ang ating pinag-aralan ngayon, ngunit maraming bagay ukol sa ating pagsama-sama ang inyong natutunan. Dalangin natin na magawa natin ang tamang mga bagay sa ating pag-aaral. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, naming pinabaya sa inyo ang mga bagay na ito na mahalaga sa aming iglesia. Naway inyong pagpalain at palakasin kaming mabat isa na matuto at nagawa ng tama upang kami magbubunga ng mga bunga na kalooban nyo sa amin upang ang iglesia ay lalago at lalago rin kaming lahat sa pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid.